And a big right hand that comes in. 3-1 from Inoue. That power of Inoue comes through. And he gets it done in 11. Matapos makuha ni Naoya the Monster Inoue ang inaasam-asam na undisputed title sa Bantamweight Division, mabilis na umugong ang posibilidad ng kanyang pag-akyat sa 122-pound weight class. Kung titingnan natin ang anggulo mga idol, malaki ang posibilidad na makakuha agad ng kampyonato si Inoue sa Junior Featherweight Division, lalo't dalawang persona lamang ang may hawak ng 4 na titulo dito. Si Murodjon Akhmadaliev ang kasalukuyang may hawak ng IBF at WBA Super World Junior Featherweight crowns, at si Stephen Fulton naman ang nagmamay-ari ng WBC at WBO Junior Featherweight titles. Sa kanilang dalawa, si Fulton ang minamataan ng kampo ni Naoya Inoue. Hindi na kasi available itong si MJ Akhmadaliev dahil ayon sa article ng badlefthook.com, kasado na daw ang bakbakang Murodjon Akhmadaliev versus our very own Marlon Tapales na maaaring maganap sa buwan ng Marso o Abril. Sa makatuwid, napakalaki ng tsansa na maganap ang digmaang Naoya Inoue versus Stephen Fulton sa second half ng taon. Unahan na natin ang pre-fight analysis at alamin kung bakit sinasabing dudurugin lang ni Inoue itong si Fulton. January 23, 2021 sa Mohegan Sun Casino in Connecticut, USA, naitakda ang paghamon ni Stephen Fulton sa nooy kasalukuyang WBO Super Bantamweight Champ Angelo Leo. Halos mag-iisang taong na bakante si Fulton bago ang kauna-unahang title fight sa kanyang professional boxing career. At pagsimula ng round, matapos naman ang dalawang matagumpay na unified title defenses, hinarap ni Naoya Inoue ang tigasing Thai fighter na si Aran Dipae noong December 14, 2021 sa Kokogikan, Tokyo, Japan. Sa umpisa pa lang ng laban, alam mo na agad ang magiging resulta ng duelo. From start to finish, dominado ni Naoya Inoue ang bakbakan. Pagdating na nga sa ika-8 round, tuluyan ang tinapos ni Naoya Inoue ang laban. Another TKO win para kay Monster Inoue. Napakainit na bakbakan ang naganap ng magharap ang dalawang kampyon. Nagunaw ang pangarap ni Nonito Donaire Jr. na makabawi ng panalo kay Naoya Inoue nang magtapat ang dalawang knockout artist sa kanilang anticipated rematch noong June 7, 2022 sa Super Arena in Saitama, Japan. Mas mabilis, mas malakas at mas matalas ang mga kamao ng batang kampyon mula sa Japan. Closing seconds ng round 1, isang napakabilis na right straight ang nagpatumba kay Nonito. Sumubok pang makipagsabayan ni Donaire sa round 2, ngunit inabot siya ng short left hook kaya't nawala ang balanse ng Pinoy. Hindi na pinalagpas ni Inoue ang pagkakataon kaya't tinapos na niya ang laban. Second round TKO win for Naoya the Monster Inoue. Ang unang unified title defense ni Stephen Fulton ay naganap noong June 4, 2022 sa Minneapolis. Ang kanyang katapat ay ang 108. Road to Undisputed Champion ang naganap na laban noong December 13, 2022 sa Ariake Arena in Tokyo, Japan. Ang main event, Naoya Inoue versus Paul Butler. Tulad ng prediksyon ng karamihan, nilamon lang ng buhay ni Inoue ang Briton. Landing that jab, starting with the jab downstairs. It's interesting when he detailed that trip to the wild card. After ng 10th round, 100-90 na ang score ng tatlong mga hurado. Pero pagdating ng 11th round, tinapos na ng tuluyan ni Inoue ang laban. 1-2 comp. WBO strap. It has been a clean. I love the speed on those punches. That's what I'm talking about. And a big right hand that comes in. 3-1 from Inoue. Inoue comes through and he gets it done in 11. Dahil sa panalo, naitala sa kasaysayan ng pangalang Naoya Inoue bilang kauna-unahang bantamweight undisputed champion. Mga idol,
kung knockout power ang pag-uusapan, kakulangot lang ang 38% KO rate ni Fulton. Si Stephen Fulton ay may kasalukuyang undefeated record na 20 wins with 8 wins coming by way of knockout. Samantalang si Naoya Inoue naman ay may record na 24 wins and with 21 wins coming by way of knockout o may tumataginting na 87.5% knockout rate. Kung titingnan din ang galawan ni Fulton, mahina ito sa bodega at open sa mga malulupit na atake nitong si Inoue. Ika nga ni Top Rank CEO Bob Arum, isang hindi makataong parusa ang matatanggap ng kakasa sa manok niyang si Naoya Inoue. Kaya hindi nakakapagtakang mailagay na liyamado sa laban ang halimaw ng Japan. Kaso, si Fulton ay nasa poder ng Premier Boxing Champions o PBC at sa top rank naman si Inoue. Gayunpaman, kung magharap ang dalawa, ilista mo na ang panalo kay Naoya Inoue.